Hello, my gorgeous Leo. Welcome back to Happy Angel Readings. Pa-support naman po ang ating channel, no? Pa-like and hype, subscribe na rin po kayo, and hit the notifications bell. So, alam ko bilang isang Leo, napakasakit at napakahirap para sa iyo ang silent treatment o no contact dahil may pride ka. At syempre, mataas ang halaga mo sa sarili mo, no? So, sino ba naman sila, no? Para manahimik at ipagkait ang atensyon ng isang katulad mo, di ba? So, pero ngayon, naalisin natin ng hula-hula, no? Bubuksan natin ang 10 card dito. At syempre, para tingnan natin, silipin ang totoong saloobin ni X, no? Nakatutok ba siya sa'yo? May third party ba? At oras na ba para bawiin mo ang royal crown mo at mag-forward ka, no? So, bago po tayo magsimula, ulitin ko po, pa-like naman dyan. At saka pa-share na rin po ang ating video, no? At syempre, pa-hype na rin. Ayan. So, mamaya po mag-connect po kayo, no? So, ang gagawin po natin ngayon, no? Kung ano ang nararamdaman. Prepare ko na to kanina. Children's, final, and self-indulgence. Kung ano ang nararamdaman ng iyong ex-nak, no? Okay, ano ang nararamdaman, kasalukuyang energy ni ex ni Leo? Knight of Wands in reverse. So, ano ang dahilan ng inyong paghihiwalay o pananahimik? Kung may third party ba? King of Chalice. Ba't pa na-reverse ang dumating sa'yo? No? Sa tayo magagawa, yan ang nabunot natin, no, nak? Okay. Pangatlo, ano ang paboritong alaala o hindi niya makalimutan? So, ano ang paboritong alaala o hindi niya makalimutan, nak? Wow naman. Ace of Chalice. Bakit naka-reverse lahat? No? And then, ano ang nagustuhan niya? Ano po ang nagustuhan? Ayun, may 8 of Pentacles ka. So, tignan natin yan mamaya, no? Knight of Wands, King of Chalice, Ace of Chalice. So, ang next natin is, panglima nating card is, ano ang lihim o hindi niya masabi-sabi sa'yo, no? 8 of Chalice. Aba, panay Chalice ka na ka. Panay heart. Panay emotions and feelings. Babalik pa ba siya? Direktang sagot to, oo, hindi, may pag-alinlangan, no? Tingnan natin to. Four of Swords. Dapat ka pa bang maghintay? Oras na mag-move on. 7 of Wands. Depensahan daw, pwede rin, no? Then sabi rito, release, surrender, self-indulgence, and children. So, anong nararamdaman niya sa'yo? Actually, 9 of Wands in reverse. Ano ang totoong dahilan ng inyong paghihiwalay is King of Chalice. Reverse. Ano ang paboritong alaala o hindi niya nakalimutan? Ace of Chalice. Hindi niya makalimutan yung naghiwalay kayo. Nung nag-break up kayo. Dahilan din could be also may third party. O sabihin natin, parang may pagka-immature. So, mamayayanin natin, kaklaro natin yan. 8 of Pentacles. Ano yung nagustuhan niya sa'yo physically? Ano ang lihim o hindi niya masabi-sabi? 8 of Chalice.
Babalik pa ba siya? Four of Swords, nagpapagaling, mukhang hindi pa. Baka kaka-break up lang nito. Kaka-break up pa lang. O nagka-broken heart lang nito. O kasalukuyan ngayon, broken hearted siya malamang. O baka lately lang to, sa mga ex ninyo, kailan lang to siguro. No? At dapat ka pa bang mag-antay? Seven of Wands, guarded siya. So, alam mo, mapansin ko dito sa card mo, Nak, no? Mayroong dalawang paulit na 8. 8 of Pentacles, 8 of Cups, or 8 of Chalice yan. So, makikita mo dito, nagpapakita ng sabihin natin, ng matinding proseso ng pag-aayos din. O paulit-ulit na pagsubok at tuloy ang pagtalikod din at pag-usad kapag napagod na. I think this current moment sa energy niya is parang katatapos lang at inaayos niya ang buhay niya ngayon. It's either nakakahiwalay lang ang energy ng ex mo, no? Parang inaayos niya lahat. 8 of Chalice, dahil nga rin ang 8 of Chalice po, 8 of Cups yan yung parang stay away, umalis siya. No? Pinagdugtong ko po yung energy niya rito, no? Kumaga, malamang kakaano nga lang, kaka-break up lang, yan yung energy ng persons mo. Bago lang siguro rin nito, maaring kayo ba o siguro yung itong kasalukuyan niya? Because this is silent tsaka no contact, pero we're getting yung energy niya, no? Sa ngayon baka bagong lately lang siguro ito, recent past lang ito siguro, no? O maaring kayo recent past lang din yan, no, to. Pero nakikita ko your person still hurt, no? Kung kakaaway nyo lang, kakahiwalay nyo lang din, kaka-break up nyo lang din, no? Kasi itong sa pangatlo, Ace of Chalice na yan, kumbaga sabihin natin break up din, no? Nawalan ng pag-ibig din siguro. O sabihin din natin na hindi sabihin natin matinding sakit din nung mawasak ang inyong love tank din dito, no? So let's get dito sa Knight of Wands. Ano yung nararamdaman at kasalukuyang energy ni ex din? Nasabi ko na yung energy din. This is just fresh na nakikita natin. At ang Knight of Wands in reverse na, kumbaga nawalan siya ng gana at napagod din o kaya naging napaka-impulsive. At walang malinaw na direksyon. No? So, hindi siya makakilos ng tama ngayon dahil gulong-gulo ang loob niya. Wala siyang lakas ng loob na magpakita din sa'yo. No? Baka apektado pa rin siya sa breakup or apektado pa rin siya, syempre, aware pa rin siya na siguro masakit siya, nasaktan siya. No? Kasi tsaka pansin mo panay emotions, no? Parang nagdurugo ang ano nito, ang parang may sugat talagang feelings din. At talagang napagod din. Tapos King Ace, ang king mo at saka Ace of 8. Ang king at saka Ace at saka ang 8 of Chalice, no? Lahat halos reverse. Napansin mo, lahat ng cups mo rito, ng emotions, feeling kasi yung cups itong Chalice, lahat sila naka-reverse. Kumbaga, lahat halos, no? Pero ang 8 of Chalice, naka-upright naman siya. Pero hindi rin magandang, ang meaning nito. Kasi, sabihin natin, pwedeng dinalayuan ka na rin niya. O ngayon din, sabihin natin, current energy niya, may kalalayo niya lang. O lumayo siya sa isang toxic na relationship, no? Yan yung energy niya at the current. Kita natin. Kasi nagpapahiwatig na ang relasyon din nito. Maaari din sabihin natin, pagdating naman sa sitwasyon mo, nagpapahiwatig na itong tatlong to na naka-reverse halos sa dalawa. Tapos isang naka-upright, no? Parang sabihin natin, puno at sobrang emosyon na nabalot sa kawalan ng balanse rin. Pagdating sa sitwasyon na
sa pagdating sa spread natin, no? Parang hindi pag-iintindihan din at emotional na pagkakulong din ito, no? Itong number 2 natin, ang totoong dahilan ng inyong paghihiwalay o pananahimik. Oo, pwedeng tao ito, no? With the King of Chalice reverse. Pwedeng isang lalaki o taong may authority din o mismong ex mo to na naging immature na siya rin ang dahilan talaga, naging manipulator o hindi kayang i-control ang sariling emosyon, no? Kung hindi ibang tao ito ay isang sarili niyang kawalan ng emotional na maturity o pagkakaroon ng sabihin natin nakatagong bisyo, parang secretive behavior, yan ang rason din. No? So, ang rason ulitin ko, no, pwedeng tao po ito, pwedeng isang lalaki o sabihin natin, baka pwede rin siya, na siya ang dahilan ng inyong paghihiwalay din. No? Isang mismong ex mo rin ito, naging immature, manipulator, o hindi kayang i-control ang sariling emosyon. Pabigla-bigla, no? Maramdamin. Kung hindi iba naman tao ito yung sabihin natin sariling emotions. Kung hindi ibang tao, no? Kumbaga kawalan ng maturity o pagkakaroon din ng nakatagong bisyo. Secretive behavior, gastadora, tamad, no? Mga ganyan. Ang King of Chalice in reverse, gastador, tamad, babaero, kampera, lahat na nandiyan dyan. Walang pakiramdam, no? Mga ganyan ba? Hindi, wala siyang pakialam kung masaktan ka o hindi, parang gano'n ang energy, no? So, ano ang paboritong alaala o hindi niya makalimutan? Ang paghihiwalay ninyo, hindi niya makalimutan yan, no? Nandiyan pa rin yan. At ang matinding sakit nung mawasak ang inyong love tank din dito. Hindi niya makalimutan nung dumating kayo sa puntong naubos ang pagmamahal at nagkaroon ng emotional breakdown din, no? Yung moment na naramdaman niyang nawala ang dating tamis ng relasyon ninyo to, na ang yan ang hindi niya makalimutan. So ano ang sabihin natin nagustuhan physically sa iyo at personality. Sa Eight of Pentacles nito na, ito yung gustong-gusto niya ang pagiging dedicated mo, masibag at reliable mo parang tipong ano no, parang tipong hindi ka susuko o hindi ka sumusuko agad at talagang pinagtatrabuhan mo ang relasyon. So, sa physically naman, gustong-gusto niya ang iyong polish, no? Maayos at laging formado ang itsura mo, no? Sobrang bagay ang aura ng isang Leo rito. So, ano naman ang lihim o hindi niya masabi-sabi sa iyo? Eight of Cups, lihim niyang gustong lumayo at iwanan na ang mga lumang sakit. No? Pero hindi niya masabi sa iyo dahil ayaw niyang magmukhang masama. Parang gusto na niyang mag-seek ng mas malalim na peace of mind malayo sa drama. Meron pa naman, sa iba naman to, no? Sa iba, parang gusto niya masabi na gusto ka na niyang iwan. No? Dahil parang tingin niya toxic ang relationship. Some of you naman, no? Hindi ko sinasabing lahat. It might not resonate to everybody. Kasi nga, hindi niya makalimutan na ito, talagang paglayo din, break up din, no? Talagang matagal na gusto niyang umalis din sa poder mo, no? 'Yun din, no? So, not to everybody ang message na 'yon, no? So, babalik pa ba siya? Four of Swords. May pag-aalinlangan, nananahimik, hindi muna sa ngayon. So, wala pa siyang plano, no? Leo, na bumalik pa. Kumbaga, andyan dyan yung may pag-alinlangan, no? At nananahimik. Kailangan niya matinding emotional rest din dito at space para mag-isip. So, apektado siya, no? Nasa field siya kasi ng kaka-break up lang din, no? Kailangan niya mapag-isip. So, wag umasa sa mabilis na pagbalik, no? Habang nasa ganitong pahinga ang energy niya, no? Kung bumalik man siya at na-realize niya na ikaw pala. Kung babalik siya, no? Pero nakikita natin dito, hindi pa. Nagpapagaling pa siya sa kaka-split niya lang talaga. Kakahiwalay lang. Kakalis lang niya. No?
Mabilis magsawa ito. Mabilis magsawa, no? Dapat pa bang maghintay si Leo? O oras na ba para mag-move on, Leo? So, oras na para ipaglaban at protektahan ang sarili mo. Move on, set boundaries, ibig sabihin nito. So, pinapaalala ng card na to sa'yo na bilang Leo, kailangan mong itayo ang bakod mo. Huwag mong hayaang tapak-tapakan o paghintayin ka lang ng paghintayin sa wala. Stand your ground. So, sa mga nakabasa nito, parang nakita natin, just take what resonate. Hindi lahat sa inyo magre-resonate to na ang sinasabi rito is stand your ground. No? Kumbaga, move on. Mag-move on ka na raw. So, wag mo nang intayin, no? Pero sa lahat ng sitwasyon na sinabi ko, at ibig sabihin, some of you din talaga kasi baka din talagang nawalan na rin siya ng pag-ibig dito sa Ace of Chalice sa'yo. No? Ayan. So, ang romance angel dito is children. Pwedeng may kinalaman dito ang usapin din ng pamilya. Mga anak o sabihin natin ang inyong inner child. No? Sabihin natin, ang healing dito, sinasabi ng anghel na kailangan ninyong pagalangin ang inyong mga nakaraang sugat mula sa kabataan para hindi ito makaapekto sa inyong pag-ibig, no? Kaya nga tayo nagbabasa nito para mabunot ang sakit, no? Dahil sa childhood pa siguro, nung childhood nyo din siguro, may sakit kayong nararamdaman. So, kailangan na natin bunutin at i-let go na yan at itapon na. Kung, no? So, naka-stick siguro yan sa puso mo hanggang ngayon, no? Bigla ka na lang sinilent at no contact na. No? Kumbaga, sabihin natin, may connections din noon. So, kaya pinapalinis, no? O pinapa-release at isurrender mo na yan. Ang sabi rito ng release and surrender ng guidance mo ngayon. Kumbaga, healing your inner child. Sinasabi ng angel na kailangan ninyong pagalingin ang inyong mga nakaraang sugat, no? Baka may trauma kayo ng childhood, ng mga ayaw nyong karanasan. So, you need to heal from that. Kasama na to na i-heal mo rin ang relasyon, ang sitwasyon at ang relasyon na to sa inyo, no, Leo? So, ang oracle card dito ng Red Mess, self-indulgence. So, babala laban sa sobrang pagpapadala o pansamantalang saya din, bisyo o ego, para lang takasan ang sakit. So, paalala sa'yo at sa'yo, ex, na huwag gamitin ng panandali ang aliw para pagtagpan ang tunay na sugat ng puso, no? Alak, no? Inom ng inom araw-araw para makalimot. O ikaw tuloy nilamutan nito, Leo. Nilayasan ka tuloy. Parang sometimes din, I could feel may gawi ito pagkakuha ng pera, pag manghihingi pa ng pera sa yan, biglang alis. No? He doesn't care about the feelings of others. So medyo hindi magandang ano nito, ang energy. No? Pero nakita natin, kaka-split pa lang niya o kaka-break up niya. Ngayon, at this current moment, no? So, ito naman din, release and surrender. Bitawan mo na ang control, ipaubaya mo sa universe ang mga bagay na hindi mo na mababago na. So, ang pagbibitiw ng ang magbibigay din sa iyo ng tunay na kalayaan at kapayapaan, no? Ang pagbitaw ng mga magbibigay. Kumbaga, release it. Ayun. Kumbaga, if you surrender it, ang magbibigay sa iyo ng tunay na ng kalayaan at kapayapaan. So, itong sinasabi rito, no? We shower you with blessing of our radiant love. Open your arms and release the challenge that you're held tightly grip within your hands. Open your hands, arms, and heart to our love and assistance. I-release and surrender mo na raw to. So, I'm directly telling you, mag-move on ka na when this person's coming and coming back to you. Hindi naman lahat ng Leo, siguro pa may mga message kayo rin makukuha para siguro punta kayo rito para matutunan nyo rin, baka mangyari rin ito sa inyo, no? Especially yung nakaraan nyo din, na may mga nakaraan trauma nung bata pa kayo, you need to heal from that, no? You need to let go. I-release nyo na at i-surrender nyo na kay God, no? Dahil dito, shower ka daw ng blessing, no? Sinashower ka ng blessing of a radiant love. So, buksan mo ang kamay mo at i-release ang mga challenge that you were held na matagal mo nang hawak-hawak. Yung grip mo sa kamay mo. Buksan mo na yan, no?
Buksan mo na rin pati ang puso mo, no? Tanggapin mo ang aming tulong, sabi ng iyong ng iyong angel. At tanggapin mo ang aming pagmamahal. Ayan ang sabi, no? Ang ganda ng message sa iyo na. So, mga Leo, no, malinaw ang mensahe ng card ang ex nyo ngayon ay sabihin natin parang bateryang drained. Yan, drain, no? Ayan, no. Umalis din sa kinakasama niya siguro ngayon, no? Na-drain siya dahil Knight of Wands in reverse at nagtatago sa ilalim ng kumot ng Four of Swords, no? Kunyari nagpapagaling ito. Ang hiwalayan nyo ay pinaandar ng emotional na kabaliwan o sabihin natin pagiging immature. At maari ring isang immature na tao din ang talagang talagang parang bata na nakikipagtalo pa, no? So, kahit na-admire niya ang pagiging maasikaso mo, no? Kasi may Eight of Pentacles, mas pinili niyang tumalikod at manahimik, no? O, kaya sinilent ka nito, nanahimik na lang siya. So, bottom line dito, no? Babalik ba? Nako, tulog pang lolo mo. Huwag ka nang maghintay sa taong naka-hibernate, okay? Ang payo ng Seven of Wands at i-release and surrender. So, ibaba mo na ang korona mo sa relasyong ito. Isuot mo sa sarili mong ulo, okay? So, wag kang magpakasawi at mag-self-indulgence sa puyat at alak dito. Mga siguro kayo, mga 1 week pa lang siguro kayo nagsa-silent nito. Baka ikaw din yung sinasabi niya na nilayuan niya, no? Maari rin siya, kung matagal na, siya nilayuan niya kagagaling niya sa breakup. Bago-bago lang ang current kasi niya, lumayo sa isang relasyon eh, no? Huwag ka magbabad sa cellphone, sa pagkaka-chase sa kanya, no? Move on na raw, sabi ng lolo mo. Sa halip na maghintay sa chat ng ex mong drain, no? Asikasuhin mo yung sarili mo, mag-skincare ka, pakita mo na nag-glow ka, tignan mo, no? Ipakita mo na manghinayang siya, no? Dahil pinagpalit ka o sinilent ka, pinabayaan ka, no? Ayan, mag-skincare ka, magpa-manicure ka, magpagupit ka, magpapogi ka pag lalaki ka nanonood dito, no? Mag-gym ka, no? Mag-bodybuilding ka. Ayan, mag-focus ka sa iba, no? Magrampa at ipaalala mo sa mundo na ikaw ay Leo. Ang reyna, hari na hindi nagmamakaawa sa atensyon ng iba. Tandaan mo yan, no? Bitawan mo na yan, no? Queen and King, ikaw ng no? I know you could do it kasi ka eh. Lion ka eh, no? Release and surrender mo na, no? Tingnan mo, may sun dito sa gilid, no? Gonna get enlightened dito na. Ayan, sana nagustuhan mo ating reading ngayon, Leo. Pahingi naman po ng like and hype and hit the notifications din po sa ating mga bagong subscribers, sa ating mga bagong panonood. Inimbitahan ko po kayo sa ating live, no? So, dapat ang notif nyo po, no? Napindot nyo yan nung nag-subscribe kayo, no? Para ma-notified kayo pag may bagong video at po pag nagla-live tayo, no? Marami pong salamat and God bless you, Leo. Ayan na, pakinggan mo ang payo ng ating daily guidance din sa no? Release and surrender mo na. Some of you baka kaka-break up lang din. Pwede rin ito sa kaka-break up, no? Kasi nagbigay ng daily guidance sa Okay? Release and surrender. Ayan. Thank you so much and God bless you. Ayan.
Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating passioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan,